Thank you. Ako'y nagagalak na nakarating muli. Hallelujah. At ako'y natutuwa at hindi lang natutuwa kundi blessed na blessed ako dahil sa inyong sponsorship na naka-attend kami ng DCD for the first time. Wow. Kaya hallelujah, nakita ko mga kapatid na talagang nakakaiba itong gawaing ito, no? Hallelujah. Ito ay sabi ng aking anak, mga kapatid, Daddy, sabi niya, kapag ma-experience mo yon, sabi niya, gusto mo ulit. Sabi niya sa akin. At palaisipan sa akin, mga kapatid, paano kaya yon? Ano kasi kaya yung DCD? Hallelujah. Kaya no na-experience ko, mga kapatid, sabi ko, ibang level nga ito. Praise the Lord. At talagang ito ang kailangan natin sa ating kapanahunan. At nag-iisip din kami na hindi lang sana mga pastors at saka selected leaders in the church, but also mga kapatid, yung mga may potential sa Pilipinas, they need also to have this kind of experience. Hallelujah, attending the DCD. Kasi mga kapatid, it is my first time, but kaagad lumalim ako eh. Marami akong natutunan. Hallelujah. Kaya yung aking natutunan at narinig, hindi yun ay preach ko. Kundi mga kapatid, preserve ko ito na ibahagi ko first hand din sa local church ng Delfin Albano. Ako'y naniniwala na may tinatawag na other drive ng ating Panginoon sa atin ngayon. At wala namang bago sa salita ng Diyos, ngunit araw-araw ay meron tinatawag na bagong rima, hallelujah, mensahe ng ating Panginoon, praise the Lord, para sa bawat mga anak niya. Kaya nagpapasalamat ako, mga kapatid, kay Pastor Doji, Ma'am Nancy, sa kanilang tinatawag na favor, napakalaking favor sa amin, na nakarating muli kami, mga kapatid, ng Singapore, and privileged to attend DCD in Malaysia. Kaya salamat sa mga leaders, salamat mga kapatid sa inyong lahat dito sa JF Fellowship. Hallelujah, na kung saan kayo ginagamit ng ating Panginoon, hindi lamang mga sa Singapore but worldwide. Amen. Nakikinabang kami ngayon sa inyong mga JPR teaching, mga kapatid, no? Mga notes and also mga motivational gift through Sir Bong at saka Sir Miles. JPR sa Ma'am Rona, mga kapatid, na nagkaroon ng tinatawag na first class of JPR in Delfin Albano. Salamat, at yung mga naturuan ay nagtuturo na. Hallelujah. At nag-expand, mga kapatid, ang JPR, hallelujah, sa aming lugar, mga kapatid, ng Northeastern Luzon District. Hallelujah. Pero ayaw kong maubos ang aking time. Kundi mga kapatid, salamat ng marami sa inyong lahat, sa lahat ng favor na inyong ginagawa para sa amin sa Pilipinas. At sa walang pagdadagal, tayo po'y tumayo, mga kapatid, sa oras na ito. Okay, at ako'y naniniwala na handa na po tayo upang tanggapin ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah, na inihanda niya para sa bawat isa sa atin. And I'd like, mga kapatid, to read to you, okay, in John chapter 17, verse 21 down to verse 23. At ganito ang sinabi, mga kapatid, that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us. Everybody say, one in us. One in us. That the world may believe that thou hast sent me. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. Hallelujah. I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me,
and hast loved them as thou hast loved me. Let's pray to God. Lord, salamat Panginoon sa kabutihan mo sa amin. At Lord, narito kami handang tanggapin ang iyong pong mga salita sa hapong ito. Bigyan mo po kami ng bukas na puso upang amin pong tanggapin at maunawaan ang iyong mensahe sa hapong ito. At ganun din, I pray na patuloy mong pagpalain ang aming mahal na pastor sa JF, Lord, and also the whole congregation, at patuloy mo silang gamitin for the furtherance of your kingdom and the expansion of the gospel. Maraming salamat, kumilos ka na may himala sa bawat buhay sa hapong ito. This all we ask in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. And I'd like mga kapatid to share a simple subject that says, this is a question mga kapatid na merong karugtong. Are you aware with your position in the Lord? Are you aware with your position in the Lord? And we have this, mga kapatid, dugtong nito, are one with the Lord Jesus Christ. Praise, you may be seated. Are one with the Lord Jesus Christ. Maraming mga tao, mga kapatid at kaibigan, na kung saan hindi talaga nila maunawaan kung ano ang pribilehyo ng tao sa Diyos. Amen. Samantalang marami tayong mababasa sa Biblia na ang human creation ay special sa Panginoon. Dahil according to DCD, mga kapatid, before the creation of man, ay nilikha ng Diyos muna lahat ng pangangailangan. Napakaganda yung pagtuturo doon regarding creation. To prove, mga kapatid, I'd like also to prove to you na ang tao ay mahal ng ating Panginoon. Ngunit, sad to say, na maraming mga tao hindi naunawaan o marating, mga kapatid, unawain regarding the connection of human creature or creation to God. Kung ano yung tinatawag na privileges ng tao. Can you say amen for that? Hallelujah. And also not only the unbelievers, kundi even believers na kung saan meron din mga tinatawag na inosente pa regarding our connection to our Creator. Hallelujah. Many believers even doesn't know or doesn't also know their real position. Hindi nila alam yung kanilang position and privileges of being a child of God. Alam naman natin, mga kapatid, yes, our Father is a King. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Na kung saan siya ang tumawag sa atin, He gave us the right to become His child. He gave us the right to become sons and daughters of God. Hallelujah. Kailangan, mga kapatid, maunawaan natin ang posisyon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Dahil kapag hindi natin naunawaan, hallelujah, that we are a child of a king, we may be miss those privileges na nakapaloob sa atin pong position. Amen. Mamimiss natin. Hindi natin ma-enjoy. Everybody say amen. In 1 Corinthians 6 and 17, ang sabi, mga kapatid, but he that is joined unto the Lord is one spirit. Kailangan maunawaan mo, mga kapatid, that we are one spirit in the Lord. Hallelujah. Verse 18, ganito ang sinabi, flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body. But he that committed fornication sinned against his body. This verse 19, what? Ang sabi niya, mga kapatid, know ye that ye join unto the Lord. Hallelujah. No, mga kapatid. 19, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you. Hallelujah. Ang Espiritu Santo ay nasa atin. At ang sabi niya, mga kapatid, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Hindi natin pag-aari ito, mga kapatid. Once you receive and accepted the Lord as your God and Savior, ikaw ay pag-aari na ng ating Panginoon. Palakpakan natin, mga kapatid, ang ating Diyos. Hallelujah.
And second thing, mga kapatid, kailangan mong malaman that God created man in His own image. Tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. And not only that, mga kapatid, but sabi niya in Genesis 1:26, and God said, let us make man in our image after our likeness. Ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, hindi lamang sa tinatawag na wangis natin panlabas. Dahil according, mga kapatid, to what I search, regarding, mga kapatid, image and likeness, ang sinabi niya, mga kapatid, sa 27, gusto kong ituloy, so God created man in His own image, in the image of God created Him, male and female. At gusto ko, mga kapatid, ma-elaborate ng konti ito, mga kapatid, that image in Hebrew, mga kapatid, is Shelem, refers to the representative function and outward form of humanity. While, mga kapatid, likeness, ang ibig sabihin ng likeness in Hebrew is demuth, relates more to the inner nature. Amen. Relates, mga kapatid, hallelujah, more to the inner nature, though the two words are often used synonymously to express that humans are created to be like God in a non-physical way. The phrase image and likeness establish humanity, or humanity's special purpose to act as God's representative on earth, to have dominion over creation. Yes, yan ang purpose ng ating Panginoon, and to possess unique capacities like reason, morality, and relationship with God. Hallelujah! I'd like to say, mga kapatid, and tell you na ang tinatawag na pagiging, pagiging kawangis natin sa Diyos is not only outside, but also inside. Na tinatawag na inside out. Kailangan yun tayo, mga kapatid at kaibigan, para kalulugdan tayo ng ating Panginoon. Everybody say amen. Hallelujah. And the good news, mga kapatid, is this. Dahil ang time ko ay maiksi lang, mga kapatid, I'd like to expound about the oneness of everyone, every child of God to Jesus Christ. Amen. Kung paano, mga kapatid, ang John 10:13 nagsabi, that I and my Father are one. Amen. Yung connection na yon, mga kapatid, actually, hallelujah, we have also that connection to the Lord Jesus Christ. Hallelujah. That Pastor Greg and Jesus Christ are one. Amen. We are one, mga kapatid, with the Lord. Amen. We are one with the Lord, mga kapatid at kaibigan. Kaya yan ang inelaborate ng aking binasa kanina, mga kapatid, na ang Ama ay nasa ating Panginoon, ang Panginoon nasa Ama, mga kapatid. Tayo rin, ganun din. We have that relationship and connection. Hallelujah. Kaya huwag mong sabihin, mga kapatid at kaibigan, na hindi naunawaan ng Diyos yung relationship natin na yan or yung connection natin na yan. Kung ano yung unawa natin, higit sa Diyos, mga kapatid at kaibigan. Everybody say amen. Kaya siya ay conscious that you have accepted and received Him as your God and Savior, and you are now given this, what we call this, right of adoption. Na inadapt tayo ng Diyos. Amen. Kaya kapag hindi ka pa tumanggap, mga kapatid, ng adoption, kailangan tanggapin muna ang ating Panginoong Jesus. Dahil tayo, mga ay adopted sons and daughters of the Lord. Everybody say amen. We have that connection, mga kapatid, even in God's provision. God shall supply all our needs. Kaya wag tayo mag-alala, mga kapatid, because we have these promises. Amen. Even our connection to the vine, and we are the branches. Napakikinabangan natin lahat, mga kapatid, ang mga kabutihan mula sa vine. Dadaloy sa atin. Everybody say amen. Ang survival natin is because we have that vine. Hallelujah. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. We are planted, mga kapatid. Ang sabi nga, mga kapatid, sa Psalms 1 and 3, hallelujah,
na tayo ay tinanim, mga kabay, sa siping ng mga tubig. Hallelujah. That bringeth forth his fruit in his season. Yan, mga kapatid, ang tinatawag na description ni Salmista David. Amen. His leaves shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Kaya yan, mga kapatid, ang buhay ng bawat isa sa atin. I'm very happy, mga kapatid. I'm so blessed sa mga testimonies ninyo. Amen. Na ang Diyos ay kumikilos sa inyo, mga kapatid at kaibigan. Amen. Kahit sa atin tinatawag na the provision of the Lord. Wow. Kaya, being, mga kapatid, connected sa ating Panginoon, one with the Lord, siya ang nagtatanggol sa atin. Nararamdaman ba ninyo na pinagtatanggol kayo ng Diyos? Kaya, kailangan, mga kapatid, bigyan natin ng kaluguran ang Diyos. Huwag natin bigyan ng kahihiyan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya huwag maglakwat sa kung saan-saan. Hindi mo pwedeng dalhin ang Diyos, ang presensya ng Diyos. Because ang salita ng Diyos nagsasabi about that we are one with the Lord. Kaya kung saan ka pupunta, kasama mo ang Diyos. Ganon yun, mga kapatid. At ganun din, kailangan natin bantayan ang mga kinakain natin, ang mga lumalabas sa ating mga labi, mga kapatid, mga salita, dahil maaring binibigyan natin ng kahihiyan ng ating Panginoon because God is one with us, mga kapatid. That the Lord Jesus Christ ay nandyan sa bawat isa sa atin. Kaya nakakatakot kapag linalamangan mo ang anak ng Diyos. Sa totoo lang, mga kapatid, nakakatakot yan. Amen. Dahil lang sabi nga na Romans 12 and 19, di ba, mga kapatid, that vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Ang paghihiganti ay sa Diyos, mga kapatid. Nakakatakot ang mga anak ng ating Panginoon. If any man, ang sabi niya sa 1 Corinthians 3 and 17, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Kaya sinabi ko, nakakatakot lamangan ang mga anak ng ating Panginoon. Dahil ipagtatanggol yan ng ating Diyos, mga kapatid. Wow. Alam niyo, mga kapatid, no? Kahit pastor kami, nakakaranas din kami ng ganun. Merong umaalipusta sa amin, mga kapatid. Inaalipusta kami, mga kapatid. Binibigyan kami ng susi sa gate. Pagkagamitin na namin, mga kapatid, yung susi, iba na namang kandado ang inilalagay. Ganon, mga kapatid ba? How many times na ganon? Linalait kami dahil ang lutuan namin noon, 3 bato eh. 3 bato ang nilulutuan ni Sister Lina, mga kapatid, no? Para makaluto lang ng pagkain namin. Tapos linalait kami, mga kapatid, ganon. At alam nyo, ang nangyari sa taong yon, mga kapatid, na heart attack. Namatay. Dahil nasasaktan ako eh. Pinagluloko kami. Kaya sabi ko, Lord, bahala ka na nga sa kanya. Hindi nagtagal, patay, mga kapatid. Ganon, mga kapatid, no? Hallelujah. Pagkatapos, meron na naman ng babato sa church, mga kapatid. Sawa na ako sa pambabato nila. Okay? Kasalukuyan service, binabato yung church. Kaya, naubos din ang pasensya namin kasi kahit kami mga pastor. Naubos din, mga kapatid. At alam nyo, mga sinabi ko, Lord, bahala ka na nga sa taong yan. At alam nyo, mga kapatid, na-stroke, mga kapatid. Na-stroke. Hallelujah. Ganon ang Pagkatapos may mga iba pa, mga kapatid, na-stroke din sila. Nagkasakit sila, mga kapatid, noong ginaganon nila si Pastor Greg. Kaya ngumingiti na lang ako, mga kapatid. Kasi, mga kapatid, kapag nagsumbong ang pastor sa Diyos, kakausapin ng Diyos si Satanas, disiplinahin mo nga yung anak mo. Yan. Hallelujah. Kapag nagsumbong si pastor talaga, mga kapatid, sa Diyos, Lord, nahihirapan na ako sa taong yan. Alam niyo, mga kaway, kahit pa paano si Satanas, sumusunod sa Diyos yan. Sumusunod sa Diyos yan.
Hindi ang Diyos ang nagpaparusa. Kundi mga kapatid, sabihin ng Diyos, disiplinahin mo yung anak mo, ha? Ha? Yun, mga kapatid, nagkakaroon sila ng mga, hallelujah, nagbubumerang yung kanilang mga ginagawa, mga kapatid at kaibigan. Hallelujah. Kaya mga kapatid at kaibigan, anak ng Diyos, delikado yan. Dahil may kapangyarihan yan, mga kapatid. Everybody say amen. That ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Amen. Ano pa mga kapatid? Sa Luke 10:19, behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Kaya mga kapatid, may kapangyarihan mga anak ng ating Panginoon. Everybody say amen. Kaya ang anak ng Diyos, mga kapatid, delikado kapag pinagluloko mo yan. Hallelujah, delikado yan. Kaya, ito mga kapatid, isang tinatawag na paalala sa mga anak ng Diyos, mga kapatid. Hindi kayo basta-basta nakikipagrelasyon sa sino man, mga kapatid. No? Lalo na daming dalaga dito sa Singapore. Huwag kayong basta-basta, mga kapatid, nakikipagrelasyon. Hindi pwedeng magbalae si Satanas at saka ang Diyos, ha? Yan. Tandaan nyo yan. Hindi pwede, mga kapatid, yan. Kung wala talaga, magtiis na lang kayong single, ha? Hallelujah. Pero I believe, may nakalaan para sa inyo. Amen. Hallelujah. Dahil mahirap kapag sinasaktan kayo. Yun ang totoo niyan, mga kapatid. Kayo napakatatapat na mga anak ng Diyos. Pagkatapos, kung sino-sino lang nananakit sa inyo. Parurusahan ng Diyos ang mga taong nananakit sa inyo. Sabihin ko sa inyo yan, mga kapatid at kaibigan. Kaya nga meron tinatawag na vengeance is mine, saith the Lord. Hallelujah. Kaya yun. Kailangan, mga kapatid, na mag-iingat din tayo. Huwag kung ano naman ang pinipray mo, papatayin mo na lang, bigyan mo na lang ng sakit siguro. Alam nyo, mga kapatid, lahat ng sinasabi natin, tinatanggap ng Diyos seryoso. Lahat ng sinasabi natin, hindi pinapalagay ng Diyos na nagbibiro ka. Kung anong hinihingi mo sa Diyos, pinapanalangin mo sa Diyos, tinutupad yan ng Panginoon. Kaya kailangan mag-ingat din tayo, mga kapatid, dahil ang anak ng Diyos, meron yan, mga kapatid, kapangyarihan sa kanyang harapan. Because we are one with the Lord. We are one with the Lord. Hallelujah. Alam nyo ba ang isang matapat na anak ng ating Panginoon? Kapag yan lumuhod, mga kapatid, I tell you, ang kaharian, mga kapatid, ng kadiliman ay mauuga. Amen. Just like you. Nakita ko yung level ng inyong mga panalangin. Naguguluhan, mga kapatid, ang mga demonyo kapag ang JF, ang Joy Fellowship, mga kapatid, ay nananalangin. Amen. Naguguluhan, mga kapatid, ang Kingdom of Darkness. At hindi rin, mga kapatid, madali. Dahil pagka lumuhod yan, pinapakinggan yan ng Panginoon. Hallelujah. Kapag ang diablo, mga kapatid, binibigyan ng mga pagsubok. Ang mga anak ng ating Panginoon, mga kapatid, pagka itinaas ang kamay niyan at boses niyan, pinapakinggan ng Diyos yan. Hallelujah. Yan ang dahilan kung bakit nag-iingat din ang demonyo sa mga matatapat na anak ng Panginoon. Nag-iingat talaga ang demonyo. Amen. Dahil sa bawat pagsubok na kanyang nalalampasan, mga kapatid, dadadagdagan yung kanyang kaalaman. Sumisikip, mga kapatid, at umiiksi ang pwedeng gawin, mga ng diablo na diskarte sa mga anak ng ating Panginoon. Lalo na kapag ikaw ay biblical na Kristiyano. Bless them that curse you, do good to them that hate you, pray for them which despitefully use you and persecute you. Pagka ikaw gawan ng masama, hallelujah, gagawan mo siya ng mabuti. Binato ka ng bato, tinapay, mga kapatid, na may palaman. Ang iyong ibabato, mga kapatid, balik sa kanila. Hallelujah, yan ang mga anak ng ating Panginoon.
Wow! Hallelujah! Kapag yan ay tinutulak mo yan, mga kapatid, itatapon mo yan, anak ng Diyos, mga tignan mo. Maraming mga himalang mangyayari, mga kapatid at kaibigan. Hallelujah! Pupulutin yan ng Diyos. Hallelujah! At lalong tutulungan siya ng ating Panginoon. Pagkayan, mga kapatid, ay ikukulong mo yan, mga kapatid. Hallelujah! Kapag meron siyang tinatawag na what do you call that, mga kapatid? Masilip ang langit, mga kapatid, tumawag sa kaniyang Diyos. Hallelujah. Hindi pwedeng i-ignore yan ng ating Panginoon. Kaya mag-iingat ang diablo sa ginagawa sa mga totoong Kristiyano. Amen. Pagka yan, sinabi ko kanina, lumuhod yan, may mga himalang mangyayari dyan. Amen. At ganun din, mga kapatid, pagka itinaas ang kanyang kamay sa Panginoon, ang kanyang boses sa Panginoon, pakikinggan yan ng Diyos. Kapag itinutulak mo yan, mga kapatid, lalong magsosoul winning yan. Kaya mag-iingat, mga kapatid at kaibigan. Pero kapag namatay yan, mga kapatid, kapag namatay naman yan, makikipagkita na sa kanyang ama. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, walang anumang bagay na magkapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Who shall separate us from the love of God? Shall tribulation or distress or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are counted as sheep for thy slaughter. Now in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded, neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor height, hallelujah, hallelujah. No one, mga kapatid, and nothing shall separate us from the love of God. Magkakaroon man na maraming pagsubok yan, mga kapatid at kaibigan. Pagka naunawaan natin, nakasama natin ang Diyos hanggang sa wakas, mga kapatid. Because we are serving an inseparable Christ. We are serving an inseparable God, mga kapatid at kaibigan. In the beginning, or from the beginning to the end. Amen. Psalms 23, mga kapatid, actually yes. Hallelujah. Nandyan yung tinatawag na pagpapala ng ating Panginoon. Good things. Kapag ginawa mo siya, mga kapatid, as your shepherd, good things will come. Bad things will come. Ngunit ang dulo, mga kapatid at kaibigan, hallelujah, kasama mo pa rin ang ating Panginoon. Amen. No one, mga kapatid, nothing shall separate us from the love of God. Why, mga kapatid? Just like, mga sa akin pong sinabi kanina, bakit binigay sa inyo, that we are one with the Lord. Kasama natin yan. From the beginning to the end. Amen. Kasama natin yan. Kaya magtiwala ka lang sa Kanya, sumunod ka lang sa Kanya. Just like you, mga kapatid, in JF, hallelujah, salamat sa inyong katapatan sa Panginoon. And we are also praying for this church na gagamitin kayo ng ating Panginoon sa iba't ibang mga bansa. And this is now the beginning, hallelujah, of being God's instrument for the expansion of the gospel, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos sa mga bagay na ginagawa niyo. I-reward kayo ng ating Panginoon. And remember, mga kapatid, my topic today, mga kapatid, you need to understand your position in the Lord, that we are one with the Lord Jesus Christ. Thank you, mga kapatid. Hallelujah. And may the Lord bless each and everyone. Praise God. Will you stand, mga kapatid? Thank you po, sir. Praise the Lord. Hallelujah. Let's take a moment to respond to the Word of God. Hallelujah, Jesus. Thank you for Lord Jesus. Hallelujah. Lord, sa pangungusap niyo po sa amin. Hallelujah. Enjoying your presence, Lord. Having a feast, O God, of your